This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and are dead. He that eateth of this bread shall live forever. Magandang umaga, my dear brothers and sisters. Ito po si Brother Dave. Welcome sa Come Follow Me, Philippines. Ang ating pag-aaralan ngayon sa buwan ng March 31 hanggang April 6, 2025 ay ang titipunin ni Hesukristo, ang kanyang mga tao. Sa Doktrina at Mga Tipan, Section 29. Ikaw ay isang mahalagang bahagi ng plano ng Diyos. Sa mundo ngayon, maaaring nararamdaman mong parang nag-iisa ka o hindi mo alam kung saan ka talaga nababagay. Ngunit tandaan mo ito, may plano ang Panginoon para sa iyo at kasama ka sa kanyang pagtitipon. Sa Doktrina at Mga Tipan, Section 29, itinuro ng Panginoon na mas may malaking layunin ang kanyang simbahan, hindi lamang ito tungkol sa pagsamba tuwing linggo, kundi sa pagtitipon ng kanyang mga tao sa espiritual at pisikal na paraan. Ikaw mismo ay tinatawag na maging bahagi nito. Anong ibig sabihin nito sa iyong buhay? Ang pagtitipon ay nagsisimula sa iyo. Hindi mo kailangang maghintay na baguhin ang iba, ang mundo. Maaari mong simulan sa iyong sarili, sa iyong pananampalataya, sa iyong pamilya, sa iyong komunidad. Ang pagiging matatag sa iyong paniniwala, pananatili sa mabubuting gawain, at pagbabahagi ng liwanag kay Kristo ay ilan lamang sa mga paraan kung paano mo maisasabuhay ang pagtitipon ng kanyang mga tao. Ikaw ay tinawag na tumulong sa iba. Maraming tao sa paligid mo ang naguguluhan, nawawala ng pag-asa o hindi sigurado kung saan sila patungo. Maaari kang maging kasangkapan upang matulungan silang makahanap ng liwanag. Sa simpleng pagdamay, pagpapakita ng pagmamahal at pagbabahagi ng ebanghelyo sa natural na paraan. Natutulungan mong itipon ang mga tao patungo kay Kristo. Ang pagtitipon ay nangangahulugan ng pagtalikod sa mga masasamang impluwensya ng mundo. Alam mo bang isa sa pinakamalaking hadlang sa iyong spiritualidad na pag-unlad ay ang mga bagay na humihila sa iyo palayo sa Panginoon? Ang mundo ay puno ng ingay, tukso at mga bagay na maaring maglayo sa iyo sa tunay na kaligayahan. Kaya nga hinihikayat ka ng Diyos na lumapit sa Kanya at isantabi ang mga bagay na walang halaga sa buhay mo. Makakatanggap ka ng patnubay kung magtatanong ka sa Diyos. Tulad ng mga unang miyembro ng simbahan, maaari kang magkaroon ng mga katanungan sa iyong buhay. Ano ba ang dapat mong gawin sa hinaharap? Paano mo malalagpasan ang iyong mga hamon? Paano mo malalaman kung tama ang iyong landas? Ang Panginoon ay laging handang tumugon sa iyo. Sinabi niya sa Doktrina at Mga Tipan, Section 29 verse 6, "Ano man ang iyong hinihiling ng may pananampalataya, kayo ay makakatanggap." Hindi niya ipinangakong darating agad ang sagot, pero ipinangako niyang hindi kanya iiwan sa paglalakbay mo. Kaya ngayon, tanungin mo ang iyong sarili. Ano ang maaari mong gawin upang maging bahagi ka ng espiritual na pagtitipon ng Panginoon? Ano ang maaari mong iwanan upang mas mapalapit ka sa Kanya? Ano ang maaari mong ituro sa iba upang matulungan silang maranasan ang Kanyang pagmamahal? Ang buhay ay puno ng tanong, pero kasama mo ang Panginoon sa paghahanap ng sagot. Ikaw ay bahagi ng kanyang dakilang gawain
at nais niyang makita mong lumago, lumakas at makahanap ng tunay na kagalakan sa Kanya. Naniniwala ako na mahal ng ating tagapagligtas na si Jesucristo ang bawat isa sa atin at nais niya tayong itipon sa Kanyang kaharian. Sa Doktrina at Mga Tipan, Section 29, ipinakita ng Panginoon na may plano siya para sa atin. Hindi niya tayo iniwan sa paglalakbay natin sa buhay. Marami man tayong tanong, kalituhan o pagsubok, patuloy siyang nagbibigay ng gabay at sagot sa mga taong naghahanap sa Kanya ng may pananampalataya. Nararanasan ko ito sa sarili kong buhay. May mga panahong hindi ko alam kung ano ang tamang landas. Pero sa tuwing lumalapit ako sa Diyos sa panalangin, binibigyan niya ako ng kapayapaan at direksyon. Hindi laging agad-agad ang sagot, pero sa pagdaan ng panahon, unti-unti kong nauunawaan ang Kanyang kalooban para sa akin. Alam ko rin na ang pagtitipon ng Kanyang mga tao ay hindi lang tungkol sa pagiging bahagi ng isang simbahan, kundi sa pagpapalakas sa isa't isa sa pananampalataya. Kapag nagpapakita tayo ng pagmamahal at malasakit sa iba, tinutulungan nating magtipon ang Kanyang mga anak. Ang simpleng pagdamay, pag-aakay at pagpapalakas ng loob sa ating kapwa ay mga paraan upang maisakatuparan ang Kanyang gawain. Patuloy akong magpapatotoo na totoo ang plano ng Diyos para sa atin. Tayo ay Kanyang mga anak at nais niya tayong mapalapit sa Kanya. Kapag tayo ay sumusunod, nagtatanong ng may pananampalataya at tumutulong sa iba, mararanasan natin ang Kanyang kapayapaan at mga pagpapala sa ating buhay. Alam kong buhay siya, mahal niya tayo, at inaanyayahan niya tayong lumapit sa Kanya upang matamo ang tunay na kagalakan. May plano ang Ama sa langit para sa kaligtasan ng Kanyang mga anak, na ating matutunan sa Doktrina at Mga Tipan, Section 29. Ikaw ay mahalagang anak ng Diyos at may plano siya para sa iyo. Isang plano ng kaligayahan at pag-unlad. Sa Doktrina at Mga Tipan, Section 29, makikita mo kung paano inihanda ng Diyos ang bawat bahagi ng buhay mo upang magkaroon ka ng pagkakataong lumago, matuto at bumalik sa Kanya. Bago ka pa isinilang sa mundo, ikaw ay kasama na ng Ama sa langit. Pinili mong sundin ang Kanyang plano at ipanganak sa mundong ito. Ang katotohanan ito ay nagpapatunay na hindi aksidente ang iyong buhay. May dahilan at layunin ang iyong pag-iral. Inihanda ng Diyos ang mundong ito para sa iyo. Lahat ng nilikha niya, ang kalikasan, mga batas ng buhay at maging ang iyong katawan, ay bahagi ng Kanyang plano upang matulungan kang matuto at lumago. Paano mo mas mapapahalagahan ang mga biyayang ito? Dahil sa pagkahulog, nagkaroon ka ng pagkakataong magtaglay ng kalayaan. Ang kalayaang pumili. Oo, may kasamang pagsubok at paghihirap ang mortalidad. Pero ito rin ang nagbibigay daan sa iyo upang matuto at lumakas. Paano mo ginagamit ang kalayaang ito upang lumapit sa Diyos? Dahil sa mortalidad, nakakaranas ka ng mga hamon, tukso at kahinaan. Ngunit tandaan, hindi ka nag-iisa. Ang iyong pagsubok ay hindi parusa, kundi pagkakataon upang patatagin ang iyong pananampalataya at pagkatao. Ang pinakamalagang bahagi ng plano ng Diyos ay ang pagbabayad sala ni Jesucristo. Sa pamamagitan niya, maaari kang magsisi, magbago, at makakahanap ng kapayapaan sa kabila ng iyong mga pagkakamali.
hindi ka kailanman huli para bumalik sa Kanya. Ano ang mga maaari mong gawin ngayon upang mas maramdaman ang Kanyang pagmamahal? Ang buhay na ito ay hindi ang katapusan. May buhay pagkatapos ng kamatayan. At isang araw, ikaw ay babangon muli na may perpektong katawan. Haharap ka rin sa Diyos upang pag-usapan ang iyong mga ginawa sa lupa. Sa halip na katakutan nito, gamitin mo itong inspirasyon upang mamuhay ng may layunin, pananampalataya at pagmamahal. Ang plano ng Diyos ay hindi lamang isang doktrina. Ito ay isang gabay para sa iyong pang-araw-araw na buhay. Kapag naunawaan mo ang plano niya, makikita mo na may dahilan ang lahat ng bagay. Anuman ang pinagdararaanan mo ngayon, may pag-asa, may liwanag, at may plano para sa iyong kaligayahan. Lumapit ka sa Kanya at tutulungan Kanyang makamit ang pinakamagandang buhay na nakalaan para sa iyo. Buong puso kong pinatutuhanan na may plano ang ating Ama sa langit para sa iyo at sa akin. Hindi aksidente ang ating buhay sa mundong ito. Bago pa man tayo sinilang, may layunin na siya para sa atin. Sa Doktrina at Mga Tipan, Section 29, ipinapakita kung paano inihanda ng Diyos ang bawat yugto ng ating buhay upang magkaroon tayo ng pagkakataong matuto, lumago at bumalik sa Kanya. Sa buhay bago ang buhay natin dito sa lupa, pinili nating sundin ang plano ng Diyos, kaya narito tayo ngayon. Sa mundong ito, binigyan niya tayo ng kalayaan upang matutong pumili at lumakad sa tamang landas. Oo, may pagsubok at kahirapan, ngunit alam ko na ang mga ito ay bahagi ng ating paglalakbay upang mas lumakas ang ating pananampalataya at pagkatao. Pinatutuhanan ko na ang pagbabayad sala ni Jesucristo ang pinakadakilang kaloob sa atin. Dahil sa Kanya, may pag-asa tayo. Kahit nagkakamali tayo, may pagkakataon tayong magsisi at magbagong buhay. Pamamagitan niya, makakahanap tayo ng kapayapaan at tunay na kaligayahan. Naniniwala ako na may buhay pagkatapos ng kamatayan. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Muling bubuhayin tayo ng Panginoon at harap tayo sa Kanya upang tanggapin ang ating gantimpala. Dahil dito, alam kong hindi tayo nag-iisa. May plano ang Diyos para sa iyo. At kung magtitiwala ka sa Kanya, papakita Niya sa iyo ang tamang landas. Patuloy kang lumapit sa pananampalataya at makikita mong ang Kanyang plano ay puno ng pag-asa, pagmamahal at walang hanggang kagalakan. Lahat ng bagay sa akin ay espiritual na ating matutunan sa Doktrina at Mga Tipan, Section 29, verse 31 to 35. Ikaw ba ay minsang nagtanong kung bakit may mga utos ang Diyos? Marahil ay iniisip mo kung bakit kailangan mong sundin ang mga ito, lalo na kung minsan ay mahirap intindihin ang kanilang layunin. Sa Doktrina at Mga Tipan, Section 29, verses 31 hanggang 35, itinuro ng Panginoon na ang lahat ng bagay sa akin ay espiritual. Ibig sabihin, hindi lang simpleng mga patakaran ang Kanyang mga kautusan. Ito ay mga espiritual na gabay na magdadala sa iyo sa mas mataas na antas ng buhay at mas malapit sa Diyos. Kapag iniisip mo ang mga utos ng Diyos, huwag mo lang tingnan ang panlabas na anyo nito. Halimbawa, ang pananamit ng maayos at may dangal ay hindi lang tungkol sa pagsunod sa panlabas na pamantayan, kundi tungkol sa pagpapahalaga sa iyong sarili bilang isang banal na anak ng Diyos. Ang pagsunod sa word of wisdom ay hindi lang tungkol sa kalusugan ng katawan, kundi tungkol din sa espiritual na kalinisan at lakas. Ang pagsisimba ay hindi lang isang obligasyon, kundi isang pagkakataon para sa iyo na lumapit sa tagapagligtas
at mapuspos ng kanyang espiritu. Kung maunawaan mo na ang lahat ng kautusan ay may espiritual na layunin, magbabago ang iyong pananaw sa pagsunod sa mga ito. Hindi mo na ito makikita bilang mabigat, kundi bilang isang proteksyon at pagpapala. Ang pagsunod ay hindi lamang para sa pansariling benepisyo, kundi para sa iyong walang hanggang kaligayahan. Tandaan, gusto ng Diyos na maging masaya ka. Kaya binigay niya ang mga utos upang magabayan ka sa tamang direksyon. Pagnilayan mo rin ang buhay ng Panginoong Jesucristo. Siya ang perpektong halimbawa ng pagsunod. Hindi siya nagtanong kung bakit niya kailangang gawin ang kalooban ng Ama. Ginawa niya ito ng may buong pagtitiwala at pagmamahal. Maaari mong sundan ang kanyang halimbawa. Kapag nahihirapan kang sumunod, alalahanin mo kung paano nagtiwala si Kristo sa kanyang Ama. Ganito rin ang gawin mo. Magtiwala ka na may layunin ang bawat kautusan. Sa iyong pang-araw-araw na buhay, subukang hanapin ang espiritual na kahulugan sa mga ginagawa mo. Kapag nag-aaral ka, isipin mong ito ay paghahanda para sa misyon mo sa buhay. Kapag nagtatrabaho ka, gawin mo ito ng may integridad dahil ito ay isang paraan ng paglilingkod sa iba. Kapag nagdarasal ka, gawin mo ito ng may tunay na pananampalataya dahil ito ang paraan upang lumapit sa Diyos. Ikaw ay may layunin. Hindi ka nilagay ng Diyos sa mundong ito para lang maligaw o mahirapan. Binigyan ka niya ng mga utos, hindi para pahirapan, kundi para gabayan ka sa kaligayahan at tagumpay. Kapag natutunan mong makita ang espiritual na kahulugan sa lahat ng bagay, mas magiging malinaw sa iyo ang daan patungo sa mas maliwanag na bukas. Kaya ngayon, tanungin mo ang iyong sarili, paano ko mas lalong makikita ang espiritual na layunin sa aking buhay? Paano ko mas masusundan ang halimbawa ni Kristo sa aking araw-araw na pamumuhay? Kapag natutunan mong makita ang espiritual na kahulugan ng mga gabay, matutulungan ka nitong manatili sa tamang landas at maramdaman ang tunay na kapayapaan sa buhay. Naniniwala ako na ang lahat ng kautusan ng Diyos ay espiritual at may layunin para sa ating kabutihan. Sa Doktrina at Mga Tipan, Section 29, verses 31 hanggang 35. Itinuro ng Panginoon na bawat bagay na Kanyang ibinigay sa atin ay may espiritual na halaga. Kahit na minsan na hindi natin agad ito nauunawaan, sa aking sariling buhay, naranasan ko kung paano nagiging proteksyon ang pagsunod sa mga utos ng Diyos. Minsan, maaring mukhang mahirap o hindi natin lubos na naunawaan kung bakit may mga batas at alin tuntunin ang Panginoon. Pero kapag buong pusong sumunod tayo, mararamdaman natin ang Kanyang gabay at biyaya. Sa pagsunod ko sa Kanyang mga utos, natutunan kong ang tunay na kaligayahan ay hindi nagmumula sa makamundong bagay kundi sa pagkakaroon ng kapayapaan at katiyakan sa landas na aking tinatahak. Ang word of wisdom, halimbawa, ay hindi lamang tungkol sa pag-iwas sa masasamang bisyo, kundi isang paraan upang maging malakas hindi lamang sa pisikal, kundi pati na rin sa espiritual. Ang pagsunod sa Sabbath Day ay hindi lang isang obligasyon, kundi isang pagkakataon upang mapalapit sa Diyos at matanggap ng espiritual na lakas para sa darating na linggo. Alam ko na mahal tayo ng ating Ama sa Langit at nais niya tayong pagpalain. Kapag natutunan nating tingnan ang Kanyang mga utos bilang pagpapala sa halip na limitasyon, mas magiging masaya at makabuluhan ang ating buhay. Ipinapahayag ko na ang lahat ng bagay na nagmumula sa Diyos ay may layunin at espiritual. At kung magtitiwala tayo sa Kanya, hindi tayo kailanman maliligaw. Tinutubos tayo ni Jesucristo mula sa pagkahulog na ating matutunan sa Doktrina at Mga Tipan, Section 29, verses 36 hanggang 50. Ikaw ay mahalaga sa Diyos. Sa buhay na ito, hindi maiwasan ang pagkakamali, paghihirap at pagsubok.
Ngunit may magandang balita. Hindi ka nag-iisa sa iyong paglalakbay. Sa Doktrina at Mga Tipan, Section 29, verses 36 hanggang 50, pinapakita sa atin kung paano tayo tinutubos ni Jesucristo mula sa pagkahulog nila Adan at Eva. Ang kanilang pagkahulog ay nagdala ng kamatayan at kasalanan sa mundo. Ngunit ito rin ang nagbigay daan upang maranasan mo ang tunay na kahalagahan. Ngunit ito rin ang nagbigay daan upang maranasan mo ang tunay na kagalakan sa pamamagitan ng pagtubos ni Kristo. Minsan, ay pakiramdam mo ba na hindi ka sapat? O kaya naman, may nagawa kang mali at hindi mo alam kung paano ito maitama. Ang magandang balita ay hindi kailangan manatili ka sa iyong mga pagkakamali. Dahil kay Jesucristo, may pag-asa at may bagong simula para sa iyo. Sinabi sa mga talata, chapter 42 and 43, na sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak, ay maliligtas tayo at makakabalik sa Ama sa langit. Ang ibig sabihin nito ay kahit anuman ang iyong nakaraan, may pagkakataon kang itama ang iyong landas at magsimulang muli. Ngunit paano mo mararanasan ang pagtubos ni Kristo sa iyong pang-araw-araw na buhay? Tanggapin mo na ikaw ay may kakayahang magbago at mag-improve. Hindi mahalaga kung ilang beses kang nadapa, kundi kung paano ka bumangon. Pangalawa, mananampalataya ka sa Kanya. Lumapit ka sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin, pagbabasa ng banal na kasulatan, at paggawa ng mabuti. Pangatlo, magsisi at patawarin mo rin ang iyong sarili. Huwag mong hayaang pigilan ka ng iyong nakaraan sa paglago mo ngayon. Tulad ng sinabi ni Adan at Eva sa Moises chapter 5 verse 10 to 12. Napagtanto nila na ang pagkahulog ay hindi isang sumpa, kundi isang pagpapala dahil nagbigay ito ng pagkakataon para sa pagtubos at tunay na kagalakan. Ganito rin sa buhay mo. Ang iyong mga pagsubok at pagkakamali ay hindi katapusan, kundi bahagi ng plano ng Diyos upang lumago ka, matuto at maranasan ang tunay na kagalakan. Alalahanin mo na mahalaga ka sa plano ng Diyos. May dahilan kung bakit ka narito sa mundong ito. Ano man ang iyong pinagdaanan, tandaan mong may isang tagapagligtas na laging nandyan upang akayin ka. Lumapit ka sa Kanya at mararanasan mo ang kapayapaan at pag-asa na tanging Siya lamang ang makapagbibigay. Naniniwala ako na si Jesucristo ay ang ating tagapagligtas at manunubos. Sa pamamagitan ng Kanyang sakripisyo, lahat tayo ay may pagkakataong magsisi, magbago at bumalik sa Ama sa langit. Doktrina at Mga Tipan, Section 29, verses 36 hanggang 50. Itinuro na dahil sa pagkahulog ni Adan at Eva, dumating ang kamatayan at sa kasalanan sa mundo. Ngunit kasabay nito, dumating din ang plano ng kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo. Maraming beses sa aking buhay, naramdaman ko ang bigat ng aking mga pagkakamali at kahinaan. Minsan, iniisip ko kung sapat ba ako o kung may pag-asa pa para sa akin. Ngunit sa tuwing lumalapit ako kay Jesucristo, sa panalangin at pagsisisi, ramdam ko ang Kanyang pagmamahal at kapatawaran. Hindi Niya ako inusgahan, kundi tinutulungan akong bumangon at magsimulang muli. Sa Moises chapter 5, verses 10 hanggang 12, sinabi ni Adan at Eva na sa pamamagitan ng pagkahulog, nagkaroon sila ng kagalakan. Totoo ito sa aking buhay. Minsan kailangan nating dumaan sa pagsubok upang tunay nating manawaan ang kahalagahan ng kaligtasan at pagmamahal ng Diyos. Nagpapasalamat ako kay Jesucristo dahil sa Kanya hindi kailangang manatili ako sa aking mga pagkakamali. May pag-asa, may pagbabago at may kapayapaan na nagmumula sa Kanya. Alam kong mahal Niya ako, mahal Niya tayong lahat at nais Siyang maging masaya tayo.
Naway palagi nating alalahanin ang kanyang ginawa para sa atin at magsikap tayong lumapit sa kanya araw-araw. Ito ang aking taos-pusong patotoo sa pangalan ni Jesucristo. Amen.